Hey guys, so dapat babalik na ako ng terminal sa town proper, kaya lang sinuggest nung tricycle driver na punta daw muna ako dito sa Dahican Beach. And kanina 'di ba, nakita natin doon sa view sa taas na napakaganda nitong Dahican Beach. So sabi ko, since may time pa naman ako, sige go. Eto na siya guys. Wow. Hey guys! Welcome back to Travel YOLO, and for today's vlog ay pupunta tayo sa City of Mati, Davao Oriental. So ibalik na natin ang ating expenses calculator from day 1 and 2, total of 9,296 pesos. 3:36 AM ay ready na akong umalis ng hotel para makaabot sa first trip ng van at 4 AM. Pero bago dumiretso sa terminal ng van ay dumaan muna ako sa 7-Eleven para bumili ng rice. Hindi na kasi ako makakapag-breakfast sa hotel dahil 6 AM ang kanilang serving time. Madilim nga lang dito sa van pero kailangan ko talagang kumain bago pa kami makaalis. "5:30 nang umalis ang van sa Gmall, Davao City. Unfortunately ay hindi kami nakaalis ng 4 AM dahil ako pa lang ang pasahero during that time. Medyo worried na ako habang nasa biyahe dahil baka hindi ako makaabot sa morning flight ng Saga Flying Club. Hanggang 9 AM lang kasi sila pwedeng mag-fly dahil masyado nang mainit after 9 AM at may tendency na lumakas ang hangin. At syempre kapag nagmamadali ka ay kailangan magpagasolina ng driver. Charot lang. Hey guys, kakarating ko lang dito sa Mati. 8:34 na, so not sure kung aabot pa ako, pero tatawagan ko muna yung Saga Flying Club. Check natin kung kaya pa. Pwede sa Saga? Flying Saga? Dahican? Magkano doon? Kaya lang 63 to sir. Sige. Sir? Sige po. After kong tawagan ang Saga Flying Club at makonfirm na pwede pa ako mag-fly ngayong umaga, ay sumakay na ako sa tricycle papunta sa kanilang location. Buti na lang at hindi raw malakas ang hangin, kaya papayagan pa kaming mag-fly. At syempre dahil nagmamadali ako, ano pa nga ba ang gagawin ng ating mga driver? Yes, correct, magpapagasolina. Charot lang, walang kinalaman si kuya sa aking pagka-late. After magpagas ay dumiretso na kami, and medyo malayo pala ito guys dahil inabot kami ng 36 minutes sa biyahe gamit ang tricycle kasama na ang pagkaligaw namin sa Kambingan. 9:10 AM na makarating kami sa location, and magkahalong kaba and excitement ang naramdaman ko lalo na nung makita ko na ang lightweight aircraft na aming gagamitin sa paglipad. And guys, so buti nakaabot tayo today. Ito na ang ating sasakyan. And actually late tayo kasi hanggang 9 lang. Anong oras na? After ng briefing with Sir Lee Marvin ay nagprepare na kami sa paglipad with our pilot Sir Jekris Limpio. I get this feeling I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running, but I'm not been going anywhere. Being found. I've been loving, but not been feeling anything. Been standing still, the world keeps spinning around. When I see you, you make me feel like I'm alive. When I see you, I know I'll be fine. You are my lifeline. Ang City of Mati ang sentro ng Davao Oriental.
Kaya kung napansin nyo sa ating mga nadaanan ay bakas ang kaunlaran ng lugar na ito. Ngunit ganun pa man ay napanatili nila ang luntiang kapaligiran at asul na karagatan na talaga namang nagpamangha sa akin. Off track. Lately been running, but I've not been going anywhere. I've been hiding without being found. I've been loving, but not been feeling anything. Been standing still, the world keeps spinning around. 4,000 nga pala ang bayad para sa 15-minute flight using an ultralight aircraft. Akala ko noong una ay matatakot ako pag nasa himpapawid na, pero wala talaga ako naramdamang kaba except ng take-off and landing. Pero kung hindi nyo kaya ang open aircraft, meron silang ino-offer na closed type for 4,500 pesos, so 500 lang ang difference. Open ang Mindanao Saga Flying Club from Tuesday to Sunday from 5:30 AM to 9 AM and 4:30 PM to sunset. Pero ma-advise ko na tawagan nyo muna sila bago kayo pumunta sa Mati for any schedule changes or weather condition. Nasa description ng video na to ang link ng kanilang FB page. Hey guys, so finally tapos na tayo Uy, ano ang tawag ulit dito? Ultralight. Ultralight na Sports toys. Ayun, so yun guys, tapos na tayo. Very safe naman pala to. Akala ko matatakot ako. Pero safe na safe siya. Ano po pangalan niyo kuya? Boy. Kuya Boy. Tsaka si Urgent sir, Urgentan. Kuya Urgentan. Ayan si kuya, na nag-assist sa atin for safety. Lee. Si Lee. Ayan, thank you so much. Sige kuya. Thank you sir. So ngayon guys, dahil tapos na tayo dito, balik na tayo ng Davao City. And doon naman tayo mag-vlog. Wala pala ditong biyahe na pumapasok, so medyo malayo. So kaya nagpahintay na lang ako kay kuya. Ayan, thank you kuya. Hinintay niya ako. So siya na din yung service ko pabalik. Habang pabalik kami sa terminal ay sinuggest ni kuya na daanan ko muna ang Dahican Beach. At dahil nakita ko naman talaga mula sa himpapawid na napakaganda nito ay nainganyo ako. Okay guys, andito na tayo sa Dahican. At dahil halos naging private service ko na si kuya, ay binigyan ko siya ng 300 pesos. Ay, maglalag? Sige po. Good afternoon po. Good afternoon na ba? Yes po. Ay, 10 AM pa lang pala. Pangalan mo pala kuya? Pangalan mo? Hi ka. Tano eh. Thank you. So, nandito na tayo guys sa beach. Sayang wala akong dalang damit. Talagang dala akong damit para nakaligo ako dito. Eto na siya guys.
Wow! Around 10 AM na makarating ako sa Dahican Beach at talaga namang napahanga ako sa ganda nito. Sa totoo lang ay takot akong pumunta dati sa Mindanao dahil sa mga nababalitaan ko sa media. Mabuti na lamang at peaceful na ngayon dito, kaya malaya na makakagala ang mga turista. Silo muna tayo guys at napakainit. Dahil sobrang init and naubos na din ang baon kong tubig ay bumili ako ng mineral water worth 30 pesos. Guys, parang may nakita ko ditong restaurant. Ayun, may restaurant na dito. Dahil hindi pa ako nagla-lunch ay nag-decide na akong kumain dito sa Dahican Surf Resort. Bukod sa maganda ang ambience ay beachfront din ito. Ito nga pala ang kanilang menu. Umorder ako dito ng bangus with one rice with mango shake worth 255 pesos. And guys, so tapos na tayo mag-lunch. Babalik na ako guys ng terminal para maaga tayo makabalik sa Davao City. Guys, sa terminal, magkano ang terminal? 50 pesos ang pamasahe mula sa Dahican Beach hanggang sa terminal, pero dapat ay may kasabay kayo. Kung wala ay pwede namang special trip para naman ma-feel nyo paminsan-minsan na special din kayo. Charot lang. Habang nasa biyahe papunta sa terminal ay may nakasakay akong isang friendly na pasahero na taga dito sa Mati. Ay kasablan. Anong pangalan mo? Jenaline. At taga dito. After more than 30 minutes ay narating din namin ang van terminal. Sobra na to, boss. Sige, okay lang. Salamat ha. Hey guys! So finally nakabalik na tayo ng Davao City. And success yung ating Mati adventure. Hindi tayo inulan. So nung paalis ako kanina mga 1 PM sa Mati, saka umulan. So buti na lang nakapag-ride na ako nung umaga. So ito na yung night market. Pupunta tayo dito mamaya. Ayan. And so maraming kainan dyan guys. So ito yung mga ihaw-ihaw, mga street foods. Kaya babalik na lang ako kasi magpapahinga muna ako ng konti. Mga 1 hour siguro. Tapos konting freshen up. Naglakad nga lang pala ako guys from Gmall to Hotel Uno. Hindi ito walking distance, pero para sa tulad ko na first time sa Davao ay gusto kong ma-feel ang vibe ng paligid. Almost 7 PM nang mag-decide akong lumabas para mag-dinner. Alright, nandito na tayo guys sa night market. Ay, good job. Meron silang security check. Wow, ang daming food. Sobrang daming pagpipilian dito guys. And mga affordable naman yung mga barbecue. So, kung nandito kayo ngayon sa Davao, punta kayo dito guys. Habang hindi pa umuulan. And para sa dinner ko ngayong gabi ay umorder ako ng malaking squid, 3 barbecue, and 2 rice. Hindi lang kita dito sa video yung extra rice, pero 2 talaga yan. That's worth 200 pesos lahat-lahat na.
Ayun guys, so nandito na ang ating order. Ayan, so kakain muna ako guys kasi nagugutom na ako. After ko mag-dinner ay nakakita ulit ako ng charcoal ice cream, so bumili ulit ako for 30 pesos. May mga nagbebenta rin nga pala dito guys ng mga souvenir. Nakabili ako dito ng 3 ref magnets for 100 pesos. And ito namang makukulay na coin purse ay 5 pieces na siya for 90 pesos. And that's it guys for our third day here in Davao. Sa mga hindi pa pala nakakapanood ng day 1 and 2, you can click the link sa description ng video na to. Thank you so much guys for your support. Please like and subscribe. Yung mga barbecue. Magkano po barbecue? Ay, ito pala. Isaw pala to. Mga juice. Tanong natin. Ate, magkano yung mga juice? Wow, yung barbecue nasa dulo lang. Charot. Ay, may chicken. Ate, magkano yung barbecue nyo? 10 pesos. Yan.